Taong 2021 na mangyari ito. Ako si Rhea at may boyfriend ako noon na si Mark. Pareho kaming sobrang busy sa trabaho. Halos wala na kaming pahinga. Kaya naisipan naming mag-unwind kahit weekend lang. Naisip niya na mag-overnight daw kami sa Baguio. Matagal ko na rin gustong bumalik doon kaya pumayag ako. Umaga kami umalis kasi motor lang dala namin at ayokong abutan ng dilim sa kalsada. Mahaba yung biyahe, halos 6 na oras din. Pero okay lang kasi preskong hangin paakyat. Ramdam mo yung lamig habang umaakyat ng bundok. Habang umaandar, kita ko yung mga puno sa magkabilang gilid ng kalsada. Minsan may hamog na parang usok na bumabalot sa daan. Medyo nakakapagod pero excited ako. Pagdating namin sa Baguio, dumiretso kami sa isang kilalang kondo na nakita ko sa Facebook. Marami daw nag-staycation doon, kaya akala ko safe at normal lang. Nakabook na kami ng isang gabi at halos tanghali na kami nakarating. Pagdating namin sa lugar, sinalubong kami ng caretaker. Mabait naman siya. Tinuro kami sa unit at sinabi kung ano ang pwedeng gamitin. Typical na one-bedroom unit. Malinis, may maliit na balcony na kita ang city lights at mga bahay sa bundok. Napansin ko nung nagpakita siya ng gamit. Binuksan din niya yung TV para ipakita na gumagana. May Netflix daw. Sabi niya pwedeng manood. May mga simpleng gamit sa kusina. Kumpleto naman, Sorban. Pagkatapos noon umalis na siya. Pagkatapos naming makapasok, nag-ayos kami ng gamit. Pumasok si Mark sa CR para maghilamos. Habang ako naman sa sala, nag-aayos ng mga dala namin. Mga damit, toiletries at kung ano-ano. Tahimik lang noon. Tanging tunog lang ng gripo ang maririnig sa banyo. Maya-maya, parang medyo humina yung tunog ng gripo. Tapos biglang sumigaw si Mark. Malakas at parang nagulat. Hindi ko muna pinansin kasi abala ako magtupi ng damit. Tapos sumigaw siya ulit. Mas malakas. Napatigil ako. Sumagot ako at pagkatapos nun, lumabas siya ng CR at tiningnan ako ng diretso. Ang sabi niya ay parang may nakasilip daw kanina. Kinilabutan ako noon, Sorban, kasi alam kong wala namang ibang tao doon. Pero hindi ko pinahalata. Matatakotin ako pero ayoko magsimula ng takutan, lalo na't kakarating lang namin. Pinilit ko na lang itapon sa isip ko. Lumabas kami para mag-dinner sa Session Road. Habang kumakain, hindi mawala sa isip ko yung sinabi niya kanina. Iniisip ko na baka pagod lang siya at guni-guni lang. Pagbalik namin sa unit, pagpasok ko napansin ko agad na patay na yung TV. Hindi ko na lang sinabi pero kinilabutan ako kasi hindi naman namin pinatay yun bago kami umalis. Hindi rin kami nanood nung dumating kami kaya basically mula nung buksan ng caretaker, hindi na namin ginalaw. Nag-inom kami ng beer sa balcony habang nagkukwentuhan. Malamig yung hangin. May konting hamog. Kita yung mga ilaw ng lungsod na parang kumikislap. Habang nasa balcony kami, may narinig akong parang mabilis pero mahina na kaluskos sa loob. Parang paa na dumudula sa sahig. Hindi ko na lang pinansin kasi baka guni-guni ko lang. Pero nang mapatingin ako sa salamin ng kwarto, parang may dumaan. Hindi ko masabi kung tao ba. Anino lang kasi at mabilis na mabilis lang. Kaya pinili ko na lang manahimik. Past midnight na kami natulog. Pagkahiga namin, sobrang lamig na ng kwarto kahit walang aircon. Kaya nagkumot kami pareho. Siguro madaling araw yun nang magising ako. Hindi ko alam kung anong oras pero sobrang dilim. Wala pang liwanag kahit konti. Nagising ako kasi may narinig akong boses. Mahina lang pero malinaw. Parang lalaki na may kausap. Ang tono niya parang galit, parang nakikipag-away. Nanggagaling yung tunog sa bandang CR. Babangon na sana ako para tingnan.
Pero nasipa ako si Mark sa tabi ko. Tulog na tulog siya. Ang himbing ng tulog. Ramdam ko yung bigat ng katawan niya sa kama. Doon ako kinilabutan ng todo. Kung nandito siya, sino yung nagsasalita sa banyo? Hindi na ako tumayo, Sir Van. Humiga ulit ako tapos pumikit ng mahigpit. Pinilit hindi kumilos at nanginginig ako sa takot nun. Habang nakapikit ako, bigla akong naramdaman na parang may gumapang sa dulo ng kama. Dahan-dahan umaakyat sa paanan ko. Hindi ko alam kung paan ni Mark yun o hindi. Pero ramdam ko na iba yung bigat at dahan-dahan yung galaw. Hindi ako kumilos hanggang sa nakatulog ako nang hindi ko alam kung paano. Pagkagising ko, nakahiga pa rin siya sa tabi ko. Pero gising na, nagsiselfone. Nag-aya siyang bumili ng breakfast sa labas, kaya lumabas kami. Pagbalik namin, kumain kami sa balcony. Doon siya biglang nagtanong tungkol sa kwintas niya kagabi. Sabi niya tinatanggal ko raw ba habang natutulog siya. Hindi ako nakasagot agad. Hindi ako yon, Sir Van. Sinabi ko na lang siguro nananaginip siya. Pero ramdam ko sa mukha niya na seryoso siya sa sinasabi niya. Naligo ako noon para makapag-isip. Habang naliligo ako, biglang may kumatok sa pinto. Hindi isang beses, kundi sunod-sunod na parang galit. Malakas at nagmamadali. Kinabahan ako, pero sumigaw ako. Akala ko si caretaker na may sasabihin lang. Tapos narinig ko bumukas yung pinto. Kaya sumigaw ako, pero sabi niya wala raw tao. Pagbukas daw niya ng pinto, wala. Kaya kinilabutan na ako noon. Nag-ayos na kami kasi malapit na mag-check out. At nang palabas na sana kami ng unit, biglang may kumatok ulit. Pagbukas ng boyfriend ko, si caretaker na yung nandun. Tapos tinanong niya kung siya ba yung kumatok kanina. Sabi ng caretaker hindi raw at ngayon lang siya dumating. Nagkatinginan kami ni Mark, hindi na kami nagsalita. Akala namin tapos na, Sir Van. Pero nung pauwi na kami ng Manila, huminto kami sa isang gas station. Habang nasa loob ako ng CR, biglang may tumawag sa pangalan ko. Mahina lang pero malinaw. Rhea. Lumingon ako sa paligid pero walang tao. Paglabas ko nakita ko si Mark nakatayo sa malayo, nakatulala. Paglapit ko sa kanya, nanginginig yung kamay niya. Sabi niya, nakita raw niyang may nakasakay sa likod ko habang umaandar kami kanina. Hindi na ako nakasagot, Sir Van. Umuwi kaming dalawa na hindi nag-usap hanggang bahay. Pagdating ng bahay, hinubad niya agad yung kwintas niya at tinapon. Hanggang ngayon, hindi na kami bumalik sa Baguio. At hindi ko na rin alam kung anong nakita niya nung araw na yon. Isa lang ang sigurado ako. Hindi kami mag-isa nung gabing yon. Ako si Lani, Sir Van. Panganay sa magkakapatid. Kasama ko yung dalawa kong kapatid. Si Jessa na pangalawa at si Carl na bunso. Si mama at papa namin nasa abroad. Kaya talagang kami-kami lang sa bahay. Para hindi boring, minsan gumagawa kami ng something fun. Like mag-staycation sa ibang lugar. Banding na rin. Nangyari ito noong September 2024. That time, nagsuggest ako na maghanap ng kondo para maiba naman. Ako kasi sa bahay lang palagi. So, nag-check ako online. Nakita ko tong unit sa Mandaluyong. Ang ganda ng pictures, parang pang Instagram. Modern style, malinis, at may balcony na kita yung city lights. Sabi ko sa sarili ko, sulit to. Kaya nag-book agad ako for 2 nights. Excited kaming tatlo kasi first time namin mag-staycation na walang kasama na adults. Parang independent na kami. Hapon na kami dumating. Siguro mga 4:30 PM. Sumalubong sa amin yung caretaker ng unit. Tinuruan kami paano gamitin yung appliances, sa nilalagay yung basura, ganon. Tapos umalis na siya makalipas ang ilang minuto. Pagkapasok pa lang namin, ang lamig agad ng unit.
Naka-off naman yung aircon kaya parang ang weird. Sabi ko baka bagong linis lang kaya malamig yung tiles at hangin. Medyo amoy bagong linis din kasi. Parang bleach na may halong pabango. Ang ganda talaga ng unit, Sarban. Hindi kami nadismaya. Isang kwarto lang pero okay kasi may sala, maliit na kitchen at may malaking glass door papuntang balcony. Kita mo yung mga ilaw ng buildings, parang mga bituin na malapit. First thing na ginawa namin, syempre picture-picture sa balcony. Golden hour pa nun kaya ang ganda ng lighting. Si Jessa, selfie dito, selfie doon. Parang influencer. Si Carl naman umupo agad sa couch, naglaro ng Mobile Legends. Ako nag-check ng mga pictures ni Jessa para makita kung maganda yung kuha. Habang tinitignan ko yung isa sa mga selfie niya, parang may anino sa likod niya sa refleksyon ng glass door. Hindi ko sinabi. Sabi ko baka shadow lang naman kasi medyo madilim yung loob ng sala. Kaya hindi ko na pinansin. Nag-order kami ng pagkain. Fried chicken at pizza. Kumain kami habang nanonood ng Netflix. Comedy movie pa nga kasi ayoko ng horror. Ang saya lang, parang normal na bonding lang, Sarban. Pagkatapos kumain, naglinis kami ng mesa. Hugas ng plato, ganon. Mga 11 PM, nag-decide na kaming matulog. Sabi ko sa kanila sa kwarto na lang kaming lahat para masaya. Malaki naman yung kama, kasya kaming 3. So ayun, nagsiksikan kami doon. Si Jessa sa gitna, ako sa gilid malapit sa wall. Si Carl sa dulo malapit sa pintuan. Mga bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman ako naiihi, hindi rin ako nauuhaw. Basta bigla lang akong nagising. Pagdilat ko, ramdam ko parang may malamig na hangin na dumadampi sa mukha ko. Nagtaka ako kasi lahat ng bintana at pinto nakasarado, pati sa balcony nakalak, at walang bukas na bentilador. Bigla kong napansin si Jessa, o akala ko si Jessa. Nakaupo sa sahig malapit sa pintuan ng kwarto. Nakatalikod siya sa akin, parang nakayuko. Kita ko yung mahaba niyang buhok, yung damit niya na oversized shirt. Tinawag ko siya ng mahina. Jess? Hindi sumagot. Hindi siya gumagalaw. Medyo kinabahan ako. Pero inisip ko na baka nagising siya tapos napunta lang doon. Kaya lalapitan ko na sana. Pero bago pa ako makagalaw, napansin ko si Jessa. Nasa tabi ko, mahimbing na tulog. Doon ako nanlamig, Sarban. Sino yung nasa pintuan? Hindi ako makagalaw nun, para akong naistatwa. Yung puso ko ang lakas ng tibok, ramdam ko sa tenga ko. Pinikit ko na lang yung mata ko at nagdasal ng paulit-ulit. Hail Mary, Our Father, kahit anong maisip ko dinasal ko. Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog ulit. Pagkagising ko kinabukasan, parang ayokong isipin yung nangyari. Sabi ko baka na naginip lang ako. Ayokong takutin yung sarili ko. Habang nag-aalmusal kami, biglang nagsalita si Carl. May narinig akong naglalakad kagabi. Akala ko ikaw, ate. Napatingin ako kay Jessa. Sabi niya wala siyang narinig. Mahimbing daw ang tulog niya. Ako natawa lang kunwari. Baka guni-guni mo lang, sabi ko. Pero sa loob-loob ko mas lalo akong kinilabutan. Pagkatapos namin mag-breakfast, nagstay lang kami sa unit. Movie marathon ulit kasi tinatamad kaming lumabas. Habang nanonood, napansin ko na naman yung glass door ng balcony. Parang may sumasalamin na anino. Hindi ko ma-explain kung bakit kasi kaming 3 lang ang nandun. Tiningnan ko si Carl at si Jessa. Hindi nila napapansin. Ako na lang yung kinakabahan mag-isa. Pagdating ng gabi, nag-ayos kami ng gamit kasi check-out na bukas. Si Jessa nakahiga sa kama habang nag-scroll sa phone niya. Tapos bigla siyang natahimik. Nilapitan ko siya at tinanong ng bakit. Pinakita niya sa akin yung selfie niya kagabi.
Sa refleksyon ng glass door, may nakatayo sa loob ng sala. Hindi kami yon, swear. Babae siya, mahaba ang buhok na nakaputi. Hindi blurred, hindi shadow. Halata talaga. Tapos nakatitig siya sa camera. Parang nakangiti pero hindi mo masasabi kung masaya o galit. Parang biglang ang bigat ng paligid. Tahimik kaming tatlo at walang nagsasalita. Si Carl nagkulay abo yung mukha. Ako parang gusto ko nang umalis agad. Kinabukasan, wala nang kwentuhan at wala nang selfie. Mabilis kaming nag-ayos. Hindi na kami nag-breakfast doon. Parang lahat kami gusto na lang makaalis. Habang naglalakad kami palabas ng building, ramdam ko parang may nakatingin sa amin mula sa balcony ng unit. Hindi ko na sinubukang lingunin. Yung feeling na may humahabol kahit wala ka namang nakikita. Ganun yung pakiramdam, Sir Van. Pag uwi namin sa bahay, si Jessa chinek ulit yung mga pictures niya. Doon ko lang napansin na hindi lang yung isang selfie ang may babae. May dalawa pa. Yung isa nakatayo siya sa likod ng kortina na parang sumisilip. Yung isa sa hallway ng kondo, malapit sa pintuan ng unit. Pinagbubura na ni Jessa yung mga pictures. Hindi na namin muling binuksan yung group chat namin tungkol doon. Hindi rin namin sinabi kay mama at papa. Hello, Sir Van. Ako po si Mia. Share ko lang po itong karanasan ko sa inupahan kong kondo dati. Simulan ko na pong magkwento. Pagod na pagod ako nung unang gabi ko sa kondo. Galing ako sa graveyard shift at halos 3 oras na akong nag-ayos ng gamit. Bawat galaw ng katawan ko ay ramdam ko na parang binibigatan ng hangin sa paligid. Wala akong kasama kaya ako na mismo ang nag-ayos ng mga kahon, nagbuhat ng mga gamit at naglinis ng kaunti para lang maayos kahit papaano ang paligid. Habang nakaupo ako sa sofa, at tanging ilaw lang ng lampshade ang nagbibigay ng liwanag. Nakasandal ako habang hawak ang cellphone. Nagbabrowse ng social media para ma-relax ang utak ko na parang sasabog na sa pagod. Sobrang tahimik nun. Ang tahimik na tipong naririnig ko ang sariling paghinga at ang mahinang ugong ng ref sa kusina. Para bang ako lang ang tao sa buong palapag na yon. Tapos bigla akong narinig ang katok. Tumigil ako tapos tumingin sa pinto. Akala ko guni-guni lang dahil antok na ako at pagod. Pero hindi natapos doon dahil naulit pa ito. Dahan-dahan akong tumayo. Ramdam ko ang bigat ng mga paa ko at ang bilis ng tibok ng puso ko. Sinilip ko ang peephole pero wala akong nakita. Walang tao. Tahimik pa rin ang hallway na parang walang kahit anong gumagalaw doon. Baka nagkamali lang ako ng dinig. Siguro may kumatok sa kabilang unit. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko ng ganon. Umupo ulit ako at sinubukang kumain ng takeout para makalimot sa kaba. Ilang kagat pa lang, heto na naman ang katok. Parang mas malakas kesa kanina. Tumayo ako ng mas mabilis nun. Binuksan ko ang pinto at sumilip sa hallway. Pero wala pa rin. Walang tao. Pero habang nakatayo ako doon, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na parang galing sa loob ng unit ko. At doon ko narinig ang tunog na hindi ko makakalimutan. Isang katok, mas malakas kesa dati, at nanggaling mismo sa loob. Napakapit ako sa dibdib ko, Sir Van. Pakiramdam ko parang hindi ako makahinga. Pumasok ako agad at isinara ang pinto. Halos mapigtal ang doorknob sa pagkakahawak ko. Nakatayo lang ako noon ng ilang segundo, nakikinig. Habang pinipilit kong binsihin ang sarili ko na pagod ka lang, Mia. Imahinasyon mo lang ito. Pero kahit anong pilit, hindi mawala ang kaba sa dibdib ko. Kinabukasan, pilit kong inalis sa isip ko ang nangyari. Kinausap ko pa ang guard ng building habang palabas ako para bumili ng pagkain. Seryoso ang mukha niya nang sagutin ako. Sinabing wala halos nakatira sa floor ko. Maraming unit ang bakante.
Siguro daw naririnig ko lang mula sa taas o sa baba. Tumango na lang ako kahit may kutob na ako na hindi ganun kasimple. Lumipas ang 3 araw. Pinilit kong maging normal ang lahat. Pumapasok ako sa trabaho, umuuwi, nagluluto, nanonood ng TV at natutulog. Pero sa tuwing darating ang gabi, lagi kong naiisip ang unang gabing yon. Laging nai-imagine ko ang tunog ng katok na parang sumasabay sa tibok ng puso ko. Hanggang sa isang umaga, habang naliligo ako, napansin ko ang salamin sa harap ko. May basang marka ng kamay na nakadikit dito. Hindi ito pwedeng akin dahil nakahawak ako sa shower curtain at hindi ko pa ito nilapitan simula nang pumasok ako. Ang mas nakakapagtaka, maliit ang kamay, parang sa isang babae. Pero mahaba ang mga daliri. Mahaba at payat na parang hindi normal. Nanindig ang balahibo ko. Tapos sumatras ako. At halos madulas sa sahig ng banyo. Pinunasan ko agad ang salamin gamit ang tuwalya. Pero parang hindi nawawala ang marka. Mas lalo pa itong naging malinaw. At bago ko pa maisip kung ano ang dapat gawin, biglang bumuhos ang malamig na tubig mula sa shower kahit hindi ko pa ito binubuksan. Napasigaw ako, Sir Van. Nagmamadali akong pinatay ang tubig at halos hindi na ako nakapagbanlaw ng maayos. Tumakbo ako palabas ng banyo. Nanginginig, basa pa ang buhok ko at pati mga paa. Tapos sumupo ako sa kama. Pinipilit huminga ng maayos. Pero kahit anong pilit, ramdam ko pa rin ang malamig na dampi ng tubig at ang presensya ng kung sino man ang gumawa ng markang yon. Makalipas ang 1 linggo, halos makumbinsi ko na ang sarili ko na baka bunga lang yun ng pagod at antok. Pilit kong iniwasan isipin ang mga nangyari. Pero isang gabi, nagising ako sa tunog ng tubig na umaagos. Noong una akala ko ulan lang sa labas. Pero nang pakinggan ko ng mabuti, malinaw na galing ito sa loob. Bumangon ako, kinuha ang cellphone para gawing flashlight. At dahan-dahan akong naglakad palabas ng kwarto. Ang sahig ay malamig sa ilalim ng paa ko at bawat hakbang ko ay parang may kasabay na bigat ng takot. Pagdating ko sa kusina, nakita ko ang gripo na bukang-buka. Umaagos ang tubig na parang nagyayelo sa lamig. Sinara ko agad ito at habang hawak ko ang gripo, napansin ko ang sahig. Basang-basa na parang matagal na itong tumutulo. Pero ang mas kinilabutan ako, may mga bakas ng paa sa sahig. Maliliit na yapak na parang sa babae. Pero basang-basa at nakaturo papasok sa kwarto ko. Tumayo ako doon na parang statwa. Hawak ang cellphone na nanginginig sa kamay ko. Sumunod ako sa yapak gamit ang ilaw. At doon ko nakita na tumigil ito sa harap ng kama ko. Pagkatapos wala na. Hindi ko na nagawa pang matulog ng gabing yon. Umupo ako sa gilid ng kama. Nakatitig lang sa pinto at pinagmamasdan kung may papasok ba. Hindi ko na alam kung gising ako o nananaginip. Kinabukasan naisip kong mag-record habang natutulog ako. Sinabi ko sa sarili ko na kung totoo man ang nangyayari, kailangan ko ng ebidensya. So nilagay ko ang cellphone ko sa mesa, Sir Van. Nakatutok sa sala. At iniwan ito ng bukas habang natutulog ako. Kinabukasan, pagkagising ko, nanginginig ang kamay ko habang pinapanood ang video. Una, normal lang ang lahat. Walang nangyayari. Hanggang sa umabot ito ng 3:17 ng madaling araw. Biglang bumukas ang ilaw ng sala kahit malinaw na nakapatay ito bago matulog. Pagkatapos may anino ng babae na dumaan sa harap ng kamera. Hindi malinaw ang mukha pero mahaba ang buhok, nakayuko at parang basa ang katawan. Tila huminto pa ito at tumingin sa kamera bago naglakad papunta sa kusina. Hindi ko natapos ang video. Pinatay ko agad ang cellphone. Parang sasabog ang puso ko sa bilis ng tibok. Ramdam ko ang malamig na hangin na dumampi sa batok ko habang pinapanood ko yon. Kaya agad ko na rin binura yon. Tapos parang may nakatingin sa akin mula sa likod.
Hindi ko alam kung totoo ba ang nakikita ko o pinaglalaroan lang ako ng isip. Pero isang bagay ang sigurado ako, Sir Van. Hindi ako nag-iisa sa unit na yon. Kinabukasan, naglakas loob akong pumunta sa admin office ng building. Nanginginig ang boses ko nang tanungin ko kung may nangyaring kakaiba sa unit na inuupahan ko. Nagkatinginan ng dalawang staff, parang may alam sila na ayaw sabihin. Hanggang sa isa sa kanila ang nagsalita at halos pabulong na sinabi na 2 taon na ang nakalipas. May babaeng tumalon mula sa balkonahe ng unit na yon. Hindi na raw pinaalis sa listing ang unit dahil ayaw ng pamunuan na mawalan ng kita. Pero halos walang tumatagal doon, Sir Van. Lagi raw silang may naririnig na katok at tunog ng tubig. Para akong nanlamig. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Tumakbo ako pabalik sa unit. Tapos nag-impake ng gamit at umalis ng hindi lumilingon. Habang binababa ko nga ang gamit, pakiramdam ko may nakasunod sa akin. At bago ako magsara ng pinto, may narinig akong mahinang tunog ng tubig at 3 katok. Simula noon, hindi na ako bumalik kahit kailan. Ako si Ryan, 32 taong gulang. At katatapos lang naming mag-asawa na si Liza na lumipat sa isang bagong kondo sa Makati. Isa itong 1-bedroom unit na moderno at maaliwalas. May balkonahe pa kaya ramdam namin na presko at maluwag. Perpekto ito para sa panibagong yugto ng buhay namin bilang mag-asawa. Simple lang ang pangarap namin, magkaroon ng tahimik na lugar para magsimula ng pamilya. Pagpasok pa lang namin sa unit, napansin agad ni Liza ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang napakalaking antik na salamin na nakadikit sa pader ng sala. Halos kasinlaki ito ng pintuan. May makapal na frame na gawa sa kahoy at punong-puno ng ukit na parang mga sinaunang simbolo. Mukhang mamahalin pero may kakaiba dito na hindi ko maipaliwanag. Si Liza agad ang natuwa. Mahilig siya sa mga bagay na kakaibang dating, lalo na kung mukhang vintage. Nakatayo siya sa harap ng salamin, humahanga sa bawat detalye ng pagkakaukit. Ako naman, tahimik lang. Hindi ko talaga gusto ang mga luma sa modernong lugar. Para bang sumisira ng vibe. Pero dahil mukhang masaya siya at maganda naman sa itsura, hinayaan ko na lang. Nung unang gabi, habang nag-aayos kami ng gamit, napansin ko si Liza na parang tulala habang nakatitig sa salamin. Tinawag ko siya pero nagulat siya at biglang ngumiti na parang walang nangyari. Sinabi niyang pagod lang siya at hindi ko na inusisa pa. Wala akong napansin na kakaiba pagkatapos nun, at least sa una. Pero kinabukasan, nagsimula ang lahat. Isang umaga, habang nagkakape ako sa dining table, tinawag ako ni Liza. Seryoso ang mukha niya habang nakaturo sa salamin. Lumapit ako at doon ko nakita na parang may namumuong fog sa loob ng salamin. Hindi ito parang alikabok o dumi. Parang may malamig na usok na gumagalaw sa kabilang panig ng salamin. Parang isang baso ng yelo na pinapanuot ng hamog. Sinubukan kong punasan, pero walang nangyari. Nasa loob talaga ito, hindi sa ibabaw. Hindi ko maintindihan kung paano nangyayari yon. Pinabayaan ko na lang at sinabi kay Liza na baka epekto lang ng lamig ng aircon. Kinagabihan, habang nanonood kami ng TV, napalingon ako sa salamin at parang may dumaan sa likod namin. Isang anino ng babae. Mahaba ang buhok at nakaputing bestida. Napatalon ako sa pagkakaupo. Napatingin si Liza sa akin at tinanong kung bakit. Pero hindi ko na masabi. Nasa isip ko baka guni-guni lang. Pero bago ko pa makalimutan, biglang kumislap ang salamin na parang may ilaw na saglit na sumiklab sa loob. Kinabahan ako pero hindi ko pinahalata. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na baka refleksyon lang yun ng TV. Pero kahit anong paliwanag ang gawin ko,
Ramdam ko na hindi yun normal. Simula nun nagsimula ang mga kakaibang bagay. Tuwing patay na ang ilaw at nakahiga kami sa kama, maririnig ko ang tunog ng kuko na kumakaskas sa salamin. Mabagal at paulit-ulit, parang may sinusulat. Nakakapangilabot ang tunog na yon, parang bakal na kumakaskas sa bato. Minsan hindi ko na matiis, kaya bumangon ako para tingnan. Wala namang tao sa sala, tahimik ang lahat. Pero isang gabi, habang nakatayo ako sa harap ng salamin, nanlamig ang dugo ko. Ang refleksyon ko ay nakangisi ng malaki, habang ako mismo ay seryoso lang. Parang ibang tao ang nasa loob ng salamin. Nakadilat ang mata at nakataas ang sulok ng labi na parang baliw. Napaatras ako sa sobrang takot at nang muli akong tumingin, normal na ulit. Hindi ko sinabi kay Liza, Sir Van. Ayokong isipin niya na nagkaka-imagine lang ako. Pero kinabukasan siya naman ang sumigaw. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko siya na nakaupo sa harap ng salamin, nakapikit at nakangiti. Habang paulit-ulit na binubulong ang mga salitang, "Ang ganda ko! Ang ganda ko!" Hinila ko siya pero para siyang wala sa sarili. Nang magmulat siya, bigla siyang nawala ng malay. Nabuhat ko siya papunta sa kama. Nanginginig ako habang sinusubukan siyang gisingin. Pagmulat niya, wala siyang maalala. Doon na ako natakot ng todo. Kinagabihan, napagdesisyonan kong takpan ng salamin ng makapal na kumot. Ayokong makita pa ito ni Liza. Pero pagbalik namin mula sa grocery kinabukasan, wala na ang kumot. Nakalantad ulit ang salamin na parang walang nangyari. At mas malala pa, sa mismong salamin may nakasulat ng pula. Hindi ko alam kung pintura yon, tinta o dugo. Pero malinaw ang mensahe. Huwag mo akong itatago. Pakiramdam ko bumigat ang hangin sa paligid. Hindi na ako makahinga ng maayos. Gusto ko nang umalis noon din. Pero ayaw pa ni Liza. Sabi niya baka prank lang o baka may nagloko sa sistema ng building. Hindi na ako nakipagtalo. Pero sa isip ko hindi ito gawa ng tao. Kinagabihan, natulog kami ng bukas ang ilaw. Hindi ko alam kung nakatulog ba talaga ako dahil paulit-ulit kong naririnig ang bulong mula sa sala. "Tingnan mo ako, tingnan mo ako, tingnan mo ako." Hindi ko sinilip, Sir Van. Nagkunwari akong tulog habang hawak ang kamay ni Liza. Pero sa gilid ng paningin ko parang gumagalaw ang anino sa sahig. Kinabukasan hindi ko na kinaya. Nagtanong-tanong kami tungkol sa unit na yon. At sabi nung isang matandang babae na nakatira sa kabila, ang salamin na yun ay pag-aari ng dating tenant na mahilig sa mga kakaibang ritual. Bigla na lang daw nawala ang tenant na yon. Walang nagtanggal ng salamin dahil nakadikit na ito sa mismong pader. Ilang beses na rin nagreklamo ang mga sumunod na umupa, pero wala ni isa ang tumagal doon. Lahat sila umaalis ng biglaan. Pag-uwi namin, sinubukan naming tanggalin ang salamin. Hinila namin, tinadyakan, pero parang nakabaon ito sa semento. Parang parte na ng kondo. Hanggang sa sumuko kami at napagdesisyonang umalis na lang. Kinabukasan iniwan namin ang lahat. Nagsimula kami ng panibagong buhay sa ibang lugar, pero hindi natatapos doon ang takot ko. Isang linggo matapos yon, habang nagbabrowse ako ng property listing online, nakita ko ang unit namin. For rent na ulit, at sa description nakalagay pa, fully furnished unit, at may antique mirror sa sala. Hanggang ngayon hindi ko maiwasang isipin kung sino ang susunod na tititig sa salamin. Magandang araw, Sir Van. Ako nga pala si Miguel, 27 years old. Mahilig akong mag-vlog at mag-explore ng iba't ibang lugar. Pero may isang karanasan ako na hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko pa rin makalimutan. Ito yung klase ng kwento na ayaw mong paniwalaan sa iba,
Dahil baka isipin nilang gawa-gawa mo lang. Pero sa totoo lang, kahit ako gusto ko sanang paniwalaan na imahinasyon ko lang ang lahat. Kaso hindi eh. At simula nun hindi na ako naging katulad ng dati. Birthday ko nun. Nagplano ako ng simpleng celebration kasama ang barkada. Hindi naman kami mahilig sa magagarbong handaan. Kaya naisip namin na mag-rent na lang ng condo unit sa Taguig. Modern, safe, at may magandang view. Sakto para sa inuman at kwentuhan. 5 kami nun. Ako, si Josh na matagal ko ng kaibigan mula high school. Si Lester na laging may baong jokes. Si Paolo na tahimik pero game sa lahat. At si Andre na pinaka-hyper sa grupo. Nagkita-kita kami sa parking ng building bandang alas 5 ng hapon. At sabay-sabay kaming umakyat sa unit na nirentahan namin. Pagpasok pa lang namin, napanganga kami. Malinis ang lugar, modern ang interior, at may balcony. Para bang nasa pelikula. Nag-ayos kami ng pagkain, nag-set up ng speaker para sa music, at nagsimula ng mag-inuman bandang alas 7 ng gabi. Ang saya ng lahat. Tawanan, kantahan, sayawan. May mga moment na halos sumakit ang tiyan namin sa kakatawa sa mga kalokohan ni Lester. Wala kaming iniisip na problema. Parang kami lang ang tao sa mundo. Lumipas ang mga oras na parang ang bilis. Pagdating ng alas 2 ng madaling araw, bagsak na halos lahat. Nakahiga ako sa sahig, hawak pa ang bote ng beer. Habang sina Josh at Paolo ay nakasandal sa dingding at nakapikit na. Tahimik na ang paligid. Wala nang nagsasalita at walang tumatawa. Hanggang sa biglang tumunog ang speaker. Hindi ordinaryong tunog. Malakas siya, parang sinadya para magising kami. Tumugtog ang isang lumang kanta na parang galing pa nung dekada 80. Hindi yun kasama sa playlist namin. Hindi yun nakasave sa phone ko. At ang mas nakakapagtaka, wala ni isa sa amin ang bumangon para i-play yun. Napabangon ako agad at tiningnan ng speaker. Naka-bluetooth pa rin sa phone ko pero walang nakalagay na tumutugtog. Kinilabutan ako, Serban. Baka glitch lang, sabi ko sa sarili ko. Pero nang lingunin ko ang paligid, doon nagsimula ang bangungot. Sa sala may mga tao. Hindi sila basta tao. Para silang mga anino ng nakaraan. Mga nakasuot ng lumang damit. May mga lalaking naka-long sleeves na may suspender. Mga babaeng nakapalda at nakadress na parang sa lumang pelikula. Nagsasayawan sila, Serban. Nagiinuman, nagtatawanan, pero hindi nila kami tinitingnan. Humakbang ako pa atras. Ramdam ko ang panginginig ng katawan ko. Sinubukan kong isigaw ang pangalan ng mga kaibigan ko. Pero parang mabigat ang hangin. Isa-isa silang bumangon at naguguluhan. Nang makita nila ang nakikita ko, sabay-sabay kaming napaatras papasok ng kwarto. Pagkapasok namin, agad naming nilak ang pinto. Pawis na pawis kami kahit malamig ang aircon. Walang makapagsalita. Tahimik lang kami. Bro, nakita niyo yun, di ba? Mahina ang boses ni Josh pero ramdam mo ang takot. Tumango kaming lahat. Walang nagsasalita ng malakas. Parang takot kaming marinig ng mga nasa labas. Pero kahit anong iwas naming makinig, dinig pa rin namin sila. Yung mga tawanan at halakakan. Parang mas dumadami pa ang tao sa sala. May maririnig pang kumakanta gamit ang parang luma at maingay na mikropono. At ang pinakakinatakutan namin ay may mga yabag sa labas ng kwarto. Pabalik-balik sa tapat ng pinto. Para bang sinasadya para marinig namin. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ng guard sa lobby. Pero walang sumasagot. Sinubukan ko ulit pero wala pa rin, Serban. Parang walang signal kahit kanina ay malakas naman. Doon ko naramdaman na parang hindi kami makakawala agad. Hintayin na lang natin, baka mawala rin sila. Sabi ko, kahit hindi ko alam kung bakit ko nasabi yon. Para bang umaasa ako na matatapos din ang lahat.
Pagkaraan ng ilang minuto, humina ang tawanan hanggang sa tuluyan naging tahimik. Parang wala nang tao sa labas. Nagsisimula na kaming makaramdam ng kaunting pag-asa nang biglang may kumatok sa pinto 3 beses. Napahinto kaming lahat. Parang tumigil ang oras. At pagkatapos nun may boses na lumabas mula sa kabila ng pinto. Isang boses ng lalaki, mababa at malamig. "Halika na, sumali ka." Parang nanigas ang buong katawan ko, Sir Van. Walang kumilos sa amin at walang umimik. Hanggang sa naisip kong silipin ang butas ng pinto. Dahan-dahan akong lumapit kahit nanginginig ako. Pagtingin ko, muntik na ako mapatalon sa nakita ko. Isang lalaki ang nakatayo mismo sa harap ng pinto. Maputla ang balat. Suot ang lumang polo na may suspender. Wala siyang emosyon sa muka. Hanggang sa bigla siyang ngumiti. Isang ngisi na masyadong mahaba para sa normal na tao. At nakatitig siya diretso sa butas. Parang alam niyang nandyan ako. Bigla niyang tinaas ang kamay at kumatok ulit. 3 beses ulit. At sumabay ang boses niya. Mas malamig pa sa yelo. "Tignan mo ako." Muntik na akong mapasigaw pero natakpan ni Lester ang bibig ko, Sir Van. Nang sumilip ako, wala na siya. Pero ang naririnig ko sa labas ng koridor, maraming yabag. Maraming tao na papalapit. Nagtagal kami sa loob ng kwarto ng halos 1 oras na walang kumikibo at hindi kami makagalaw. Hanggang sa unti-unting humina ang mga yabag. Tapos tumigil ang ingay. Parang wala nang tao sa labas. "Siguro wala na sila," bulong ni Josh. Ayokong maniwala pero kailangan naming makalabas. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto. Wala nang tao sa sala at tahimik na. Pero nang tumingin ako sa sahig, nanlamig ako, Sir Van. May basag na bote ng alak sa tiles. Hindi yun sa amin kasi luma ang design. Parang bote ng gin mula dekada 80. At sa dingding, may marka ng kamay na kulay pula. Hindi ko na sinuri kung dugo yun o alak. Nagmadali kaming nag-impake ng gamit at lumabas ng unit. Kahit nasa elevator kami, pakiramdam ko may nakatingin sa amin. Pakiramdam ko may kasama kaming hindi namin nakikita. Kinabukasan, bumalik ako mag-isa para ibalik ang susi at kunin ang deposit. Hindi ko na binanggit kung bakit kami umalis. Pero bago ako umalis, tinanong ko ang admin. "Sir, may nangyari bang kakaiba dito dati, lalo na sa unit namin?" Napatingin siya sa akin. Parang nag-alinlangang sumagot. Hanggang sa bumuntong hininga siya. "Wag na kayong mag-rent dito ulit. Noong 1987, may party sa unit na to. Nagkaroon ng sunog. Lahat ng bisita namatay." Hindi ko na inalam ang buong detalye, Sir Van. Umalis ako agad. Pero paglabas ko ng building, ramdam ko pa rin ang lamig sa batok ko. At sa tenga ko parang may musika pang marahang tumutugtog. Yung parehong tugtog na narinig ko kagabi. Kaya magmula nun, Sir Van, hindi na ako nag-condo party ulit.